Hello ka-dreamers! Ayan, may dala-dala akong bebenta. Kasi naglilinis na kami dun sa bahay. Dahil nga, alis tayo. One eternity later. Good morning ka-dreamers! May house tour ko kayo dito sa bahay ng aming isang kaibigan. Ito siya. So, ay! Dito kayo nakatira? May bisita pala sila. Ito si Ella. Tsaka si Katie. Ay, si Dario. Hello. Hello. Ayan. Tutur ko kayo habang wala pang laman. So, pagpasok mo doon, from here, ayan. Ito yung mga pangbungad agad. Sorry, hindi mo. Ano, yan. Ganyan. Ito yung, ano nila, living room. Then, merong lalagyanan dito ng mga jackets. Sabitan. Which is, tamang-tama lang yung size. Tapos, ito, not sure kung ano to guys. Ito pala yung laundry room. Yan. So, very naman, spacious siya. Then, ito yung kitchen. Ayan, nung binili tong bahay na to, kasama na tong mga gamit na to. Ito yung ref. O, diba? Ang ganda. Ayan, may kasama na siyang microwave. Hindi pala dapat. Paano ba? Ganyan. Tapos, ito. Kasama na to sa nabili ng bahay. Then, nandito yung lalagay nila yung dining table nila. Which is very maganda yung view dahil makakita mo sa labas na agad. Ito yung bakuran. May Christmas tree dun sa labas. Ayan. Ang ganda pag naayos to. Pwede. Dito. Tapos, may 3 room siya. I mean, dalawa. Dalawa sa taas, isa sa baba. Ito yung very okay na. Perfect na rin to sa family. Ayan. So, may paganyan siya katulad sa Broad Street. Then, ito yung room for the baby. Ayan. Matik na rin may closet siya. Then, kita mo sa labas. Maganda yung fence nila kasi, tingnan nyo, bagong-bago pa. This house pala is built year 2006. So, ayan. May master's bedroom. Ito. Cute yung niya, magkabilaan. Then, ganda ng nila, oh. Malaki siya. May nakaganyan na rin. Ito siya. Ito yung meron din sila dito. Pantry. Ayan, may pabulaklak yung mayor. Tapos, yung tradition bilang isang Pilipino. Ewan ko kung Pilipino lang ang gumagawa nito. May ganito, paglilipat ng bagong bahay. May mga bigas, coins, asin, salt, holy water, tapos yung water, tapos yan. Ayan. May insenso din. Alam niyo na guys, pag may insenso tayo. Baba tayo sa basement. Ito. Ito yung basement. Maganda yung basement nila kasi
Wala pa siyang kitchen, pero malaki na rin siya. And this is the storage room. Yan. Ganda, diba? Tsaka, ito yung unang area. Pagbaba mo, galing dito. Yan. Tapos ito. So, ito ang first door. Daming doors dito. First door is the... Ay, wala. Ito, bathroom. Yan. Ganda. So, spacious na din yung bathroom niya, guys. Ito, vanity. Yan, close na natin. Then, merong isang ano dito, room again. Which is, nandito yung furnace. Nagulat pa ako. Guys, ito yung ano. Dahil na-carpeted tong basement, meron silang naka-ano na built-in na vacuum dito. So, ganyan. Yan yung nakikita dito. Ayan. Medyo spacious pa din siya. So, pwede siyang lagyan ng dryer, washer and dryer. Tapos dito, pwede na rin itong maging living room. Kasi, living room dahil dito ang bedroom. Kaya 3 bedroom siya dito sa buong bahay na to. Ayan. Hindi ko alam yung ano yun. Ayoko na rin buksan. Meron rin tayo ang cabinets dito, which is very napaka-spacious. Ayan. Pwede na rin to, di ba? Oh. Ayan. Ayan si Ate Isa. Hi, Ate Isa! Ayan. Ayun lang yung tour natin ngayon. So, ayaw magsabi nung may-ari nito. Basta pinayagan lang akong mag-home tour. Kaya, ayan. Ganito yung itsura ng mga bahay dito sa area ng ano, malapit sa Superstore. Hindi ko rin sasabihin yung location niya. Basta, yun lang. So, ito yung pinaka maganda sa bahay. Magandang part. Laki ng ano niya. Window. Tapos makikita mo dyan. Makakasilip ka kung sino yung mga nagmamaritesan sa kabilang bahay. Pero joke, wala nagmamaritesan dito. So, yan. Ikaw ba nakabili nito, Daryl? Joke lang. Baka may maniwala. Pinamana lang kay Daryl daw. Joke lang. Basta, yun. Ito yung buong bahay. Ganda, di ba? 2006 lang to. Ilang years lang. No, Daryl? So, yun. Oo. Mukhang mag-e-enjoy si Ella dito. 17. Mag-e-enjoy ka dito sa taas, Ella? Dadalaw ka ba dito, Ella? Hindi. No, hindi na, Ella. Titira daw si Ella dito. You wanna live here, Ella? Come. You wanna live here? May pag-ano pa? Yes? You wanna live here? Uy. Okay, so yun na lang, guys. Bye-bye na lang. Bye-bye na lang. Mag-bye ka na muna, Dad. Bye-bye. Oh, say bye-bye. Say bye-bye. Ella. So, ayun nga guys, life update sa amin doon. Doon na kami lilipat. Dito lang din siya sa north. So, di na magpupush through yung plans before na sa south kami dahil nga kailangan pang tapusin yung contract namin sa Henderson's. At syempre, mahirap naman i-hold yung landlord sana namin sa south. Kaya, ayun, dito na kami sa north. Bale, dun kami sa basement, kung nakita nyo, which is very spacious para saktong-sakto lang talaga sa amin din. At hindi siya masyadong malaki or maliit. Kaya, pwede na rin. And, okay na rin kami sa 1 bedroom. Kasi 1 bedroom sa baba. Dahil hindi rin naman namin nagagamit yung other bedroom natin, di ba? Kaya,
tambakan lang din siya. So, ayun. Nag-decide na rin kami ni Daryl para naman malesen din yung expenses natin dahil syempre hindi natin makapag-ipon para sa tuition fee for next year. Yun lang yung life update sa amin ngayon. So, today is September 29. So, very fresh pa tong video na to and upload ko na rin mamaya para para updated na tayo. Yun yung magiging dirahan na namin in the next few years siguro. Di natin alam pa din pero medyo mas magtatagal na kami doon. And ayun nga, mas makakatipid kami kasi included na lahat, pati utilities, internet, water, lahat na. Ang ano lang doon is wala pa siyang kitchen sa baba. So hindi pa shared pa kami ng ano, which is okay lang din sa amin dahil seldom lang din naman na ako magluto. Minsan na ako nagluluto. So nagluluto lang ako pag weekend, mga ganun. Tsaka okay lang din kasi tatlo lang din naman sila sa bahay. Diba, Dad? So, carry na lang din sa amin yung shared kitchen. And ayun, mas mababa yung rent niya. So, saka ko na lang din i-disclose kung magkano. At ganon, usually mga nagsisilipatan na yung mga nandyan sa Henderson kasi nga ang laki ng increase, mga 120 yung increase sa dating rent. Pero mas compared naman sa ibang provinces pa din, mas mababa pa rin naman dito sa Regina. Yun nga lang, need mong maging practical talaga din kasi tumataas lahat. Tsaka nga pala, may good news ang Saskatchewan. Sa mga nagbabalak lumipat dito, nagtaas na po sila na magtataas. Sa October 1 ang start, magtataas na ng $1 yung basic pay. Base rate ng Saskatchewan from 13 magiging 14 na siya. So, yay! Congratulations! Sa susunod na taon, magiging 15 na siya. So, ayun, nakikipag-anuhan na si Saskatchewan. Nakikipantay na siya sa mga ibang provinces. And, sabi nga nila, cost of living dito mababa. Parang sa akin, siguro nagmamatter yung tax. Although yung halimbawa pag compare natin siya sa Philippines. Pag nasa Manila ka, sabi nila, mataas ang cost of living. Dahil nga Manila. Unlike sa province daw, kasi nga mga ganito. Same pa din naman para sa akin. Kasi tumira rin naman ako sa province and Manila. So, makakompare ko yun dahil yung price ng sabon na SRP is the same lang din po siya sa province. So, ang pinagkaiba lang nga lang sa Manila is di ka makakapagtanim or makakakuha ng libreng dahon ng malunggay. Unlike sa province, may mga tanim doon. And tanim ng kapitbahay na pwede mong hingan. So, parang ganito lang din dito. So, sa Saskatchewan, ang price lang din ng sabon sa superstore is same lang din naman ang price sa kabilang province. Nagmamatter lang siya dahil sa taxes. Kaya nasabing mas mura ang cost of living dito. Kasi ang tax dito is 11%. Pero sa Toronto, BC, mga ganon, mas mataas. Sa level na yon, siguro masasabi mo lang depende sa taxes, hindi siya nagmamatter sa kung mga bilihin, 'di ba? Gets mo 'yon? So, kung magkano ang sabon dito, ang SRP niya same lang din doon. Yung tax lang talaga ang nagkakatalo. Kaya hindi ako naniniwalang dahil sa Saskatchewan mura ang cost of living. Hindi. Mahal na din siya, guys. Hindi na rin siya siguro sabi nila katulad ng dati na wala pa naman kami noon that time. Kaya hindi ko ma-compare, pero ramdam na din yung pagtaas. Kaya nga need na rin mag-adjust ng mga expenses.
Kaya ngayon, kasi matatapos na din naman kami sa Henderson, nag-decide na rin naman kami ni Daryl na mag-move out dahil nga dun sa increase niya, which is $100.20. Malaking bagay na rin yun, panggas, parang ganun. So abangan nyo yung paglilipat namin. Pero mag-start na rin kami sa paglilipat ng paunti-unti ng gamit bukas. Dahil nga mahirap maglipat pag winter. Tsaka, syempre, sahan mo lang naman yung sarili mo lang din. Kaya, ayan, makikisabay kami dun sa may-ari ng bahay sa paglilipat. Para share dun sa... saan? Share tayo sa, tawag dito, U-Haul nila. And, nag-offer din naman silang makishare ng U-Haul. So, very thankful dahil, ayun, mabait yung landlord namin. Ayan, salamat sa kanila. Dahil nag-offer din sila na kung gusto namin mag-rent sa basement nila. So, sabi ko, why not, diba? Kung saan makakatipid. At, ayun, okay lang din naman kami sa shared na kitchen. Walang kaso sa amin. And sa isang bedroom lang, wala ding kaso yun. So, ayun lang. Pupunta na naman kami ngayon sa Toyota dahil nga sa tawag dito? Change oil. Magpapa-change oil kami. Kasi naka 8,000 na yung tinakbo ni Olaf. Need nang ipa-change yung oil. Kaya change oil. Ewan ko. Nagugutom lang siguro ako. Makikikape tayo kaya sumama kami. Nandun kami kanina nakikipagtsikahan sa may-ari ng bahay. Sa bagong homeowner namin na kaibigan. So, congratulations sa inyo. Ayaw niyong pasabi pero makikita niyo rin naman in the near future kung sino sila. Ayaw lang din nila pa-disclose muna sa ngayon kasi nga syempre 'di ba? Privacy na rin nila. Ayan. Okay, then ano ba yung sombrero mo nasa taas? Sige, hanggang sa mamaya na lang din ulit. Tingnan ko kung makapag-vlog ako sa loob ng Toyota. A few moments later. Yan, papasok na kami dito. Dali, na tayo. One eternity later. Ito guys, kukuha tayo ng French vanilla. Masarap to. Sana. Yung hot chocolate kay Kaden. Ayan po yung tirador ng libreng ko. Tingnan nyo. Tirador. Oh, tingnan. Ito na si Olaf. Ayan, tapos na kami sa service. So, We'll open. oh my God! Malamig! Mahangin! Saan na si Olaf? Walang car wash dito, no? Charot. Hindi ka tulad sa Pilipinas, may pa-car wash pag nagpa-change oil ka. Okay, pakilagay naman po siya, Daddy. Okay. Come in. Wala kasabit. Sumabit na kay Mami. Oh, come here, Kaden. Nag-hot chocolate pa si Kaden. Sinulit niya. Bali, ang nangyari, akala ko free. Free ang first service maintenance. Okay, ready? Yes. Tapos ang sabi, hindi daw, no? Out. So, uminayno siya dun sa gift card na binigay. Na 100. Oo, medyo may confusion. So, tanong natin si Larry. Tapos, eto ang kwento. Kwento ko mamaya. So, eto na nga guys, ang kwento dito. Ang pagkakaintindi kasi namin, nung kinuha namin tong si Rudolph, Olaf,
si Olaf ay libre ang first change oil niya. Which is, syempre, natuwa kami kasi parang mostly pag bibili ka naman ng ano, di ba, may pa-free. Although pre-owned naman to, may libre pa rin as per the manager dun sa Taylor. And then kanina, nung nagpunta si Daryl, sabi nung lalaki, ang cost nun is 99 plus tax. 99 plus tax. So, then, ayun na nga, may record kami na may gift card kasi yun yung bigay ni Toyota. Bigay ni Toyota na gift card. So, sabi niya, i-deduct na lang daw doon. At 100 yung ano nun, plus tax pa pala. So, ang total is 110.94. oh, yun. Or 110. $11. Hindi, 109 yata. 100. Wait lang, 110.95 nga. Yun yung total niya. Kaya nagtataka kami ni Daryl kung ano yung sinasabing free na service maintenance. Sa January kasi yun nakasked di ba? Kaso nga lang na-meet na namin yung 8,000 na tinakbo niya from the day na binili namin si Olaf. So need na ng pa-change oil. Eh di akala ko libre kanina. Tapos ayun na nga, may babayaran daw na ano, bale $10 na lang. 11 pala kasi 10.95. Kasi yung 100 doon na lang sa gift card, which is naka-record naman pala sa kanila. So no need na dalhin mo yung gift card. So umakay kami kasi $11 lang naman pala eh. Pero nung kanina magbabayad na sana si Daryl, bigla akong tinanong ulit. Sabi ko, kasi bumili kami, tapos sabi ng manager nun, may pa-free itong service maintenance. Not sure kung bakit wala sa record nyo, pero nasa paper na binigay niya, kasama nung papers ng sasakyan, sabi ko. I think mga July or June yun na bigay sa amin, kasi yun yung time na binili namin to. And then sabi niya, oh, okay, sabi niya. So, wag mo nang bayaran yung, ano, sabi nung kuya, wag mo nang bayaran yung $11. Ako na doon, sabi niya. So, sabi ko, bakit? Sabi niya, baka, di ba si Larry ang nagbenta sa inyo? Sabi niya, oo, sabi ko. And sabi ko, so paano yun sa susunod na service maintenance namin? Free na ba yung ano namin? Sabi ko. Sabi niya, kasi ang pagkakaalam niya, yung free na sinasabi that time ng manager is yun yung 100 na gift card from Toyota. So sabi ko sa isip ko, so hindi pala yun talaga service maintenance na free from the gift card pala. Yun. No? So yun ang kailangan naming klaruhin kay Kuya Larry ngayon. So i-check ko muna yung papers today. Then call Larry or puntahan na lang natin si Kuya Larry. Pwede rin, no? Para matanong ko mismo yung babae, si Jackie. Kung ano ba yung service maintenance ba pag naka-reach ng ganito. Kasi nga alam ko may nakasked kami ng January pero wala sa system nila. So, bale, nakalibre kami ng $11. Pero nagamit yung gift card namin. So, medyo may confusing sa part na yun na yung gift card pala is yun yung tinutukoy na dun sa letter na pag nagpa-service maintenance ka, yun pala yun, gift card lang nila. Akala ko kasi automatic na sa system nila nun na pag service maintenance for the first time mo ipa-service siya na nabili mo doon is walang ganun-ganun. Ginamit yung gift card. So, sabi niya yung gift card daw, yun daw yung free service maintenance namin. Kaya, update ko na lang kayo kung anong mangyayari. Tignan natin dun sa kasamang papers nito. Pero, although, hindi kami naglabas ng pera today. 'Di ba? Kung hindi pala ako nagsalita kanina, magbabayad na si Daryl. Kasi hindi ako umuupo doon kasi hindi nakapangalan sa akin yun kay Daryl Syempre siya yung nakikipag-usap. Tapos lapit sa akin si Daryl na, may babayaran daw tayo. Magkano? 100 something daw, ha? Pero may gift card naman daw tayo, ima-minus na doon. Okay. Tapos may remaining pa na 10.95, so bali 11. Tapos nagtataka ako doon kung
anyari dun sa free service maintenance sa first time. According to Kuya Larry din kanina nung tinawagan ni Daryl. Free service. First. For the first time. Ayun na nga. So, edi yun, mega talk ako kanina kay Kuya kung ano Kuya ay ganito kasi ang nangyari, nagbigay ng ganito ganon. Yun yung sinabi ko lang. Tapos sabi niya, wag na daw namin bayaran. Siyempre, maliit lang kasi. Kaya, okay na nila yun eh. Oo nga, pero nga, di Kung ba? malaki-laki yan, Hindi, baka pero nga tatawagin niya kasi sila. may misunderstanding din Oo. kasi doon. Na, bakit sinabi ng manager nun that day na free ang first na service namin, which is change oil. Tapos, hindi pala considered na free kasi gift card yun. 'Di ba? So, yun yung gusto kong ma-clarify kay Kuya Larry kung ano nga ba talaga na dapat ang sinabi doon, okay, may gift card kayo for the first service nyo, which is parang free na din. Oo. babayaran nyo na lang yung Babayaran nyo yung kulang, remaining, which is syempre, yung total nito is umabot ng 100, tas may tax tayo, di ba? So, naging 111. Kaya, yun. Pero gusto ko pa rin ma-clarify kasi nga, syempre, sa susunod na change oil namin, babayad na kami. oo, magbabayad na. Pag, ano daw, almost a year naman daw. Yeah, 16,000 kilometers. Oo, pag Pero naka 16 kilometers. 8,000 rotate ng gulong. Rotate na sila. So, pupunta doon. So, may Oo. bayad ulit yon. Oh, service na nila yun. Service. Yun guys. Or kung kaya mo pagpalitin. Pero sila Naku. nakakala ko paano magpalit eh. Din. Pero So, kung 8,000 kilometers, baka winter tire na yung ano natin. Hindi Oo. Oo. Yun yung mga ano. Kaya ngayon, may complication na naman dito. Pero at least, hindi siya nakaano dun sa, sige, nagulat din ako eh. Wag mo niya nang bayaran yung ano. Pero gusto ko pa rin malaman talaga kung ano Kung ba ano yung talaga tinutukoy yung nung, free. ano yung tinutukoy na ano. Yung sa gift card na daw ba yun? Eh di sayang din naman kung may free pala kami tapos nagamit yung gift card namin, di ba? So siguro sa susunod na ano, ako na lang ang uupo doon. Oo, number mo yun nandun. Pero pangalan Oo. ko lang eh. Hindi, kilala din naman niya ako, sabi niya kanina, kasama ka ba ni Daryl, sabi niya kanina. Ayun. Sasabihin ko na lang din na ganito, 'di ba? Kasi sa susunod i-explain mo bakit mo anuhin, Oo. 'di ba? Ayan si Daryl kasi. Na-explain ko naman, sabi ko may free para change oils. At least yung $10 pang gas namin, 'di ba? Oo. Kasi ready naman na kaming magbayad naman kasi 10.95 lang din naman yun. Pero nga lang, clarify ko lang sa kanya. Tapos ayun, sabi niya, sige, wag niyo nang bayaran. Sabi ko, bakit? Basta, i-survey na lang siguro siya na magte-thank you. Di ba? Mataas. Mataas yung ano niya, sige, survey. Sa susunod ba kuya? Sa survey na rin ulit kita. Siya rin yung nakausap ko last time eh. Sa kanya din ako napunta eh. Okay. Baka sa mga ganung oras. Laging ganun naman yung time natin pag nagpapa-service tayo eh. So yun lang, medyo may conflict sa part na yon. Pero anyways, at least nakaano pa rin. Nakaraos pa din. Kaya ayan. Yung napagbentahan sana ni Daryl ng sarka ng pangbabayad niya eh. Barya. Yung barya niya. Tignan lang natin mamaya sa papers. Meron din kasi sa papers nun kung anong ibig sabihin nun. Pero sa susunod i-make sure ko na dala natin. No? At saka picturean ko para pakita. hindi, pwede rin na paayos na natin yun para maglagay na ng note para sa susunod na Nagpa-change oil yun. wala nang conflict. Yun na lang ibigay mo yung papers. Ganun ang gawin natin. Kasi dito, black and white talaga sila dito. Ayun lang, guys. So, kailangan din minsan nagtatanong ka kung bakit anyari sa ganun.
Tinext ko agad si Larry, tumawag siya agad nang hindi ako nakasagot eh. Anong balita? Oh, pero hindi pwede. Sabi niya, tatanungin niya si Jackie ko ano. Dahil si Oo. Jackie yung nag-ayos nung ano eh. Yung ibang paperwork eh. Kailangan nating malaman pa din. Kailangan mapaayos agad yan kasi nga para sa susunod wala ng conflict. Ang hirap kasi din mag-explain. Oo. Lalo ko wala kang mapakita. Kahit Oo, sabi ko nga sa kay kuya kanina na hindi lang namin dinala pero may kasama dun sa documents na to na yung first service namin dito including yung change oil is free. Tapos ang sabi niya, baka yun yung gift card. Sabi ko parang nagdadalawang isip pa rin ako. Parang nagdududa ako na hindi pwedeng yung gift card. Parang iba yun eh. Kasi iba yung pagkakasabi ng manager mismo. Sabi ko. Kasi nanghingi ako ng ano bang freebies. So, diba? Oo. First change. First ano Service. yun. Eh yung, I think yung gift card is from ano talaga yun. Basta wala kasi tayong ano first time lang din natin bumili ng sasakyan dito from dealership. So, not Yan sure. lang bumili ng pre-owned. Oo, kasi not kung sure. brand new, may mga 3-4 na free service yun eh. Katulad din ba dito yon sa Philippines Parang, kasi yung yun. Kila ano eh. Kila So, Mayor. Kila Mayor Carino kasi free yata yung 3 service nila. So, Kasi brand. ang mahal din pala ng pa-service. 100 plus. Sabi ni Dar, uy may babayaran tayo. Ha? Akala ko free. Papagas pala tayo. Oh, maya na. Saan tayo? Bahay? Oo, titignan muna natin yung ano, Okay. 'di ba? Kasi nga kung hindi papaayos ko na 'yan kay Larry. Kuya Larry, baka Kuha tayo naman. ng bagong papel. Oo. Habang open pa sila hanggang alas 6 sila eh. Oo, kasi nga kailangan maayos 'yan kasi sa susunod para hindi na nakakabulabog. Ang nakalagay doon first service Oo. first service na eh. Hindi naman in-indicate doon na may gift card ka, which is meron nga naman kaming nag-receive na gift card. O, yun guys. Meron po tayong nakalagay na stop dyan, stop sign. Which is dapat nag-stop ka kasi nga give way to the Sidewalk. sidewalk. Siya, tuloy-tuloy siya. Mukhang hindi taga dito. Hindi, I mean is mukhang hindi dito sa Henderson nakatira. Baka ganun talaga ang estilo niya pag maneho sa mga ganyan paglabas ng Kaya, hi, ayan, kukunin na natin yung last na dahon ng ating ampalaya. Uy, may bunga pa siya, oh. Pero hindi na to kasi malamig na. Namamatay na rin. So, yan, kunin na natin tapos lutuin at ipamigay yung iba. Meron pa nga ito. Yan. So, yun si Kaden. Ayun o, may nagtatago pala. May isa pang malaki. So, hindi natin itatouch yun. Yung iba na lang ang kunin natin. Ang dami pa niyang bunga, pero kawawa na siya ngayon. Dito pa, tignan niyo. Oh, talagang namumunga pero nagyayelo na rin yung iba. Ito siya, oh, nagyelo na. So, yan. Paano na rin yung ano niya, natapos na rin. Ito galing pa to sa Ilocos. Itong ampalaya na to. Kaya tara, kunin na natin yung mga dahon niya. Ella! You want to come out? Oh, halika. I want to come out to. Asan yung tsinelas mo? Oh, be careful. Oh, halika na. Get down. So high. Ayan, mga tanim ni Lolo to. Meron pa din. So, yan. Dami pa din. Pala may ang laki nagtatago. So, nakakatuwa lang din. Napakinabangan namin tong tinanim ni Lolo namin. So, ayun.
Ano talaga yung kamay niya. Tawag dito, green thumb talaga siya. So magtatanggal lang din ako ng mga dahon-dahon dito na nag-yellow na. Pero feeling ko aabot pa to. Maha-harvest pa natin. Ganda ng araw, guys. Yan. Ito na guys, yung nakuha ko. Medyo marami-rami. So kakamunggo lang din kasi namin, kaya ipapamigay ko na lang din to. Medyo naninilaw na nga yung iba, pero pwede pa to sa munggo, 'di ba? Yan, ibigay na lang din natin. Kasi lalabas din kami ngayon. 'Di ba, Dad? Labas tayo. Yun. May gagawin kami sa labas. So, idadaan na lang namin to sa pagbibigyan namin. Ayun, madami-dami. Magsasawa siya sa munggo. So, ayan, dala na natin yung ampalaya leaves. Lalarga na naman kami, guys, habang maganda pa yung weather. Wala kaming pasok ni Daryl today. Kasi instead na may out of town kami sa pinsan niya, nagkaroon ng emergency. Kaya, ayun. Pumunta na lang din kami dun sa lilipatan naming house. So, go na, anak. Up. Yeah! Ang galing naman. May face mask si Kaden kasi may ubo-ubo siya kaunti. Diba, anak? Kawin na. Open lang natin para matanggal yung yan, para mabilis kasi pupunta pa kami magbibigay ng ampalaya din. May lalakarin kami ngayon. Sabihin ko na lang kung naging successful yung lakad sa mga susunod na vlog. I'll do my best na makapag-upload everyday na. And sana naman pa-like and subscribe naman. What will you say to ka-dreamers? Subscribe to our channel. Ayan. Sana naintindihan yung sinabi ni Kaden. Pero ayun, sa mga nanonood po dyan, kung may time kayo, please subscribe. Para maging 1K na din tayo. Then, as promised before, if ma-monetize man yun, i-donate namin yung first money. Promised before, may paglalaanan kami nung first sahod sana na makuha natin. So, ayun lang. Sige. Punta muna tayo. Naku, inuubo na to. Tignan nyo, umuubo na si KK. Kakagaling niya lang sa sakit last time. Ngayon na naman inuubo. Siguro talagang season ngayon ng ubo. Ayan yung mga kapitbahay namin dyan. Aalis din sila. Pero may iniinom ng gamot si Kaden. Ang ganda ng clouds din dito. Tingnan nyo. Ayan. Oh, may rin aalis na. Magmumove. Naman pang Halloween. Nakita ko rin yun. Nakita mo yun? Nalaking truck. Magmumove na din sila. So, habang hindi pa nagwi-winter, start ng oh, ito rin, no? Yan. Moving truck yan. A few moments later. So, wala si Kuya Mark, pero meron daw tao, sabi niya. So, bibigyan na lang namin to dadaan. May tao daw, Daddy. Mag-ano ka na lang. Ikaw na magbigay. Mag-doorbell ka. Ayan. Magbukas sila. Hindi, nasabi ko naman. Sasabihin niya sa mga bata. Ayun. Bibigay lang ni Daryl.
So, sana buksan ng bata. Buksan ni Dave. Or ni Ate Lani. Kasi nandyan na yata si Ate Lani. Wala si Kuya Mark eh. Baka nagpunta ulit ng Lowe's. Ayun. Ayan. Sinong andon? Si Lani. Andyan na nga si Ate Lani. Si Mayor lang ang lumabas. Si Mayor ang lumabas. So, Ang tara. bumili ng pyesa. Baka. Tara, pupunta na tayo sa ating mga agenda today. Saan tayo ngayon? Dun sa, may pet value. Tara na. Okay. Sa May Scotia. Nag-isip pa talaga. Baka mamaya mali na naman. One eternity later. So, ayun guys. Tapos na yung lakad natin sa labas. Bale, natapos naman yung mga agenda natin. Kaya, pahinga na rin tayo today. And dito na nagtatapos ang ating vlog. What will you say to them, Kaden? Please and subscribe to my channel. Please like and subscribe to our channel. Salamat ulit sa panonood. Bye guys!